Hello guys! Welcome back to my channel. Sa video natin ngayon ay isi-share ko sa inyo kung ano yung matibay na paraan sa pag-repair sa mga crack sa concrete wall tulad ng nakikita nyo. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano ito mapinturahan hanggang sa ito ay magkaroon ng top coat o finish. So tara guys, samahan nyo ako at simulan na natin agad. So ayan guys, ang unang ipapahid natin dun sa crack ng concrete wall. Ayan ay Pioneer Pro Concrete Epoxy A at Pioneer Pro Concrete Epoxy B. So tara, haluin na natin agad. A few minutes later. So ayan guys, magsisimula tayo maghalo. At kung ikaw naman ay bago sa aking channel at interesado ka sa mga ganitong uri ng topic, ay mungkahi ko sa iyo na mag-subscribe ka sa aking channel at pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng mga video na aking i-upload. Siya nga pala, paalala, may mga ibibigay ako sa inyo mga tip at ideas tungkol sa pagpahid nito kasi hindi basta-basta to. Kaya pakiusap, huwag kayong mag-skip. So unahin natin sa paggawa ng ayun o yung nakikita yun ng pangkuha niya. Kailangan magkabukod yan. Hindi po pwedeng gagamit lang kayo ng isang stick o kung ano man ang gagamitin nyo. Kailangan magkabukod kasi yung sa letter A, hindi siya pwedeng mapahalo sa letter B kasi titigas yun. Sayang naman ang inyong materialis. At kung sa dami naman ng paghalo, ay kailangan 1:1. Kung gaano karami yung ilalagay nyo na letter A, dapat ganon din karami yung ilalagay nyo na letter B. At saka kung kayo ay magtitimpla ng ganitong uri ng pangmasilya, kailangan tansyahin nyo kung gaano karami. Kasi pag ito sumobra na, hindi nyo napapakinabangan to, sayang lang. Kung kapusin man kayo, okay lang naman, di ba? Kasi madali naman magtimpla. Mahirap kung sosobra kayo, sayang naman ang inyong materyales. Mungkahi ko rin sa inyo na maganda rin kayo ng galon ng tubig. Kasi yung galon ng tubig na yun ang gagamitin yung panglinis dyan sa parte ng kamay nyo o kung saan man na nalalagyan ng epoxy. At ganoon din sa ginagamit nyo na paleta, yan ang gagamitin yung panglinis. Huwag kayong mag-iiwan ng epoxy dyan sa paleta kasi pag tumigas yun, halos hindi nyo napapakinabangan yan. Sayang naman. At bago nyo ipahid ito doon sa may crack ng wall na nasinsil na, lihahin nyo yun ng 150 na grit na liha. Pagkatapos noon, linisin nyo yun sa pamamagitan ng brush para sigurado tayo na maging malinis na yung ating re-repair na wall para yung ating ipapahid na concrete epoxy, sigurado tayo na magiging matibay ang kapit nito. Bali, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano yung lihahin at linisin dahil sigurado ako na alam nyo naman ito, di ba? Ang ipapakita ko lang sa inyo kung paano yung tamang pagpahid ng concrete epoxy na to doon sa ating crack ng wall. At siguraduhin nyo lang na halong-halo ang epoxy na yan bago nyo ito ipahid. So tara guys, halong-halo na yan. Ipahid na natin yan. 1 hour later. Guys, ayan na, ulitin ko lang. Siguraduhin nyo lang na yung uka ng ating concrete wall nalinis nyo ng maigi to. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit anong dumi, yung mga alikabok ba na naiwan dyan. Magiging dahilan nyo para hindi masyadong kumapit ang ating concrete epoxy. So sa paglalagay naman ng epoxy na yan, hindi nyo kailangang puniin yan. Ibang malagyan lang siya ng konti lang, matabunan ng konti yung crack na yan, yun sapat na. Kasi mayroon pa tayong ibang ilalagay dyan, hindi lang naman yan. Saka kasi pag masyadong marami ang nailagay nyo, luluha lang yung concrete epoxy na yan. Kailangan na sapat lang. Saka yung mga nakikita nyo na nasa gilid ng crack na yan, siguraduhin nyo rin na yan aalisin nyo o papadaanan nyo ng paleta. Kasi pag yan tumigas na, hindi nyo na maliliha yan. Ang gagamitin yung panliha dyan, grinder na. Kaya kailangan makasigurado kayo na yung mga gilid ng crack na yan ay malinis. Tulad ng nakikita nyo, inaayos ng maigi yung gilid. At tinatanggal na rin dun mismo sa pinaka-crack yung mga sobrang epoxy. Hindi naman kasi kailangan mapuno yan At kung sa akala nyo tapos na o pwede na yan,
Huwag nyo ba siyang basta iiwanan. Babalik-balikan nyo siya kasi yung concrete epoxy, lalo't pag naparami kayo ng lagay, ay lumuluha yan o tumutulo. So kung sakaling ganun na mangyari, kayo rin nyo uli ng paleta yung mga lumuha o tumulo na epoxy. Babalik-balikan nyo siya. Halimbawa, mga 10 minutes, balik kayo, tignan nyo kung meron. Kapag may lumuha, kayo rin nyo uli. Hanggang sa ito ay maging maayos na. So ayun na guys, tingin ko okay na to. May mga naiwan lang na konti pero ayusin mo pa. Ayan, tingin ko okay na to guys. Ayan ang naging resulta o yung mga tabi niya talagang sigurado na walang naiwan. Maghihintay lang tayo ng matuyo ito. Mas maganda kinabukasan nito pahiran ulit ng iba para siguradong matigas na ito. So hintay lang tayo ng matuyo guys. So ayan na guys, ang nakikita nyo ay tinimplang tile adhesive. Mungkahi ko sa inyo na yan ang ilagay nyo pagkatapos nyo magpahid ng concrete epoxy. Siguraduhin nyo lang na tuyong-tuyo na yung inyong concrete epoxy bago kayo maglagay nitong tile adhesive. Sa paglalagay naman ito, kailangan medyo puno naman yung pinaka-crack ng pader na ating nire-repair. Pero hindi kailangan mapuno ng gusto kasi meron pa tayong ilalagay dyan sa ibabaw ng ng tile adhesive na yan pag yan natuyo na. Tulad pa rin ng dati yung paglalagay nyo siguraduhin nyo lang na yung mga tabi ba ng crack ng wall na yan siguraduhin nyo na aalis nyo o nadadaanan nyo ng paleta. Oo nga, nalilihan naman talaga yung adhesive na yan. Pero siyempre, iba na rin yung makikita na yung ginagawa nating trabaho o project malinis. Kaya kailangan kayo rin natin yung mga nasa gilid ng crack na yan. At pagkatapos natin magpahid ng tile adhesive na yan, mag-iintihan tayo matuyo. Depende na yan sa panahon, kung masyado bang mainit o depende rin sa lugar nyo. Siguro mga 2 oras lang kung mainit ang panahon, tuyo na yan. Pagkatapos niyan, saka na tayo sa next procedure. So tara guys, magpatuyo na tayo. So ayan na guys bali natuyo na yung ipinahid natin na tile adhesive. Ang nakikita nyo ay skim coat yan na tinimpla na. Pero bago nyo ipahid yung skim coat na yan, yung tile adhesive na yan, ay lilihahin nyo rin. Kumuha kayo ng 150 grit na liha at pagkatapos lihahin nyo rin siya. Pagkatapos nyong lihahin, siyempre lilinisin rin yan. Gamit kayo ng paintbrush. Kahit tres. Ngayon, kung wala kayong paintbrush, pwede naman yung walis tambo. Basta siguraduhin nyo lang na maging malinis yung ating crack na yan. Kasi kung marumi yan, isa rin sa dahilan yan kung bakit hindi maganda ang kapit ng skim coat na yan. At saka magkakaroon yan ng maraming guhit-guhit. Ang sagwa naman tignan nun, di ba? Kaya siguraduhin natin na nalinis natin yung ating project na yan bago tayo magpahid ng skim coat. Sa pagpahid naman, hindi naman ito kailangan pwersahin. Siguro mga 1, 2, depende na lang kasi minsan 3 patong maabot. Pero kadalasan mga 2 patong lang yan. Pwede na. Depende yan dun sa crack ng inyong pader. So ayan guys, tingin ko okay na itong isang mano. Pwede na to. Papatuyo rin tayo ng konti tapos i-double coat natin. So ayan kaya ating matuyo guys. 2 hours later. So ayan na guys bali ang nangyari kasi dyan guys nang nagpahid ako ng bali 3 mano. Pero hindi ko na pinakita sa inyo para hindi na maging masyadong mahaba ang ating video. Nagmano kami ng 3 tapos natuyo na. So ang susunod na procedure naman yan ay yan tulad na nakikita nyo, kumuha kayo ng 150 grit na liha. Tapos simulan nyo ng lihain to. Tatanggalin nyo yung mga resulti lang. Hindi naman kailangang mapudpud ng gusto yan. Pasin nyo yan guys pag nasalat nyo ng palad nyo, may mga parang resulti o yung parang guhit-guhit ba. Yun ang tatanggalin nyo. Lihahin yung maigi. At pagkatapos yung lihahin to, linisin nyo uli ito. Gamit uli kayo ng brush o kahit na walis tambo. Tulad pa rin ng dati. Siguraduhin nyo na magiging malinis ito. Kasi alam bang skim coat masyadong maalikabok to Kaya kailangan matanggal natin yun. Saka pag may mga naiwan na alikabok dyan, lalo alikabok ng skim coat at naglagay tayo ng pintura, sayang naman, matutuklap lang yun. Pero kung interesado kang malaman kung ang mga sikreto tungkol doon, meron akong video tungkol doon.
makikita nyo ang link sa taas ng video na to. At mag-iiwan din ako ng link sa comment section. At matututunan nyo na kung paano ang tamang paraan para hindi matuklap ang mga pintura na ipinapahid nyo sa inyong concrete o maging sa inyong mga drywall. So ayan na, matapos na yung ginagawang paglilinis ito. Yung paglilinis naman, hindi ko na uli ipapakita sa inyo kasi sigurado naman ako na alam niyo yan, di ba? So okay na to, malapit na matapos to. Next procedure na tayo pagkatapos nitong paglilinis to. Ayan, okay na. So next procedure na tayo, guys. A few minutes later. So guys, ang gagamitin natin pang primer ay ang Permacoat Flat Latex. Siguraduhin nyo lang na haluin yung maigi ang pinturang ito bago nyo ito gamitin. Gumamit kayo ng baby roller, tapos yung mga hindi tatamaan ng baby roller, gamitan nyo ng paintbrush. Hindi ko na papakita sa inyo kung paano yun para hindi na rin maging masyadong mahaba ang ating video. Tsaka alam nyo naman yun, di ba? So next procedure na tayo, guys. A few minutes later. So ayan guys, ang gagamitin natin pang top coat sa ating project, semi-gloss latex. Pero bago yon, ipasalihan nyo muna ng 150 grit na liha yung primer natin bago nyo ito pahira ng 2 mano ng semi-gloss latex. Hindi ko naman ipapakita yon kasi madali lang yun. Saka parang hindi masyadong mahaba ang ating video. So ang ipapakita ko sa inyo kung ano na yung naging resulta. So tara, samahan nyo ako. A few minutes later. So ayan guys, ang naging resulta ng ating trabaho ngayon. Kita nyo, pansinin nyo, hindi nyo na halos makita yung crack, pantay na siya. Bali, 2 mano ang ginawa natin dyan, kaya okay na, di ba? So kung nagustuhan mo naman ang video ito, baka naman po pwede. Bigyan mo ako ng isang like at pakishare mo na rin. At kung ikaw naman ay bago sa akin channel at interesado ka sa mga ganitong uri ng topic, mungkahi ko sa iyo na mag-subscribe ka sa akin channel at pakipindot mo na rin ng notification bell upang ikaw maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. At kung ikaw may tanong o concern tungkol sa topic natin, just comment down below. So guys, yun na muna ha. So, see you on my next vlog. Mabuhay tayong lahat guys! See you! Bye-bye!